Kakatapos pa nga lang ng trabaho natin, nagmadali nga tayo kanina umuwi ng accommodation dahil nga kailangan natin habulin yung bus papuntang Abu Dhabi. Kanina nga pagka-uwi natin ng accommodation, pinampalasa ko nga lang yung mga gamit ko na dadalhin ko. Hindi nga natin naayos yung mga gamit natin. Kaya pagkadating nga natin dito sa bus station, dito ko na nga lang tinupi sa bus yung mga damit ko. Wala nga kasi talaga tayong balak mag-Al-Ain ngayon. Pero nakiusap nga sa atin yung kaibigan natin doon sa Al-Ain. Magre-rent nga daw sila ng sasakyan at tayo ngayon magdadrive nun. May importanteng lakad nga sila na pupuntahan at may kailangan din silang kunin doon. At sila nga muna yung nagbayad ng pamasahe natin dito sa bus dahil nga walang-wala tayo ngayon. Nakaalis na nga rin pala yung bus natin. 2 hours nga yung hihintayin natin bago tayo makarating ng Abu Dhabi bus station. Sa mga baguhan pa nga lang dito sa page natin, nandito nga tayo nakadestino ngayon sa Western Region Al Dhafra. Marami nga nagko-comment sa mga vlog natin kung saan daw babanda yung Western Region Al Dhafra. From Abu Dhabi nga 2 hours pa nga papunta dito kung magbabas kayo. Parang border na nga to ng Saudi. Kung gusto nyo nga ng tahimik na lugar, pumunta lang kayo dito sa Western Region Al Dhafra. Pero kung mahilig kayo sa maiingay na lugar, hindi nga kayo pwede dito sa Western Region Al Dhafra. Dahil nga napakatahimik yung lugar na to dito. At fast forward na nga tayo. Nandito na nga tayo ngayon sa Abu Dhabi bus station. Kakarating nga lang natin ngayon dito. Pagkadating nga natin dito, bumili tayo agad ng ticket. Nagmahal na nga yung pamasahe ngayon. From Abu Dhabi to Al-Ain, 40 dirhams na nga. At habang inihintay nga natin yung bus na umalis, tamang karakchay muna tayo dito. Para naman mainitan yung tiyan natin. At maya-maya nga nagtawag na ngayon driver ng bus, pinapasok na nga kami dito sa loob. Kaya pala nagmahal na yung ticket ngayon dahil nga may libreng wifi na sila dito sa loob ng bus at saka tubig. At sa mga oras na nga yan, nakaalis na nga yung bus natin, papunta na nga tong Al-Ain. Matutulog nga muna tayo dahil nga from Abu Dhabi to Al-Ain, 2 hours nga yung biyahe. At pagkagising nga natin, nandito na nga tayo sa Al-Ain. O diba ang bilis, natulog lang pagkagising nandito na agad sa Al-Ain. Inabot na nga tayo ng gabi sa daan. Pagkababa nga natin ng Al-Ain bus station, naghanap nga tayo agad dito ng taxi. Sabi nga ng kaibigan ko, mag-taxi na nga lang daw ako papunta dun sa bahay nila. Huwag na daw ako maglakad. Bago nga tayo makarating dun sa bahay ng kaibigan natin, ilang stoplight muna yung mga dinaanan natin. Napakarami talagang stoplight dito sa Al-Ain. Dito nga mauubos yung oras nyo sa mga stoplight. Dito nga nagpakatira yung mga kaibigan natin dito sa Altoba. Pagkababa nga natin ng taxi, nilakad ko na nga lang papunta dito. At mababalin na nga yung daliri natin kakakatok ng pinto nila. Wala talagang sumasagot kaya tinawagan ko na si Jenny dito. Hindi niya nga rin sinasagot yung tawag natin. Kaya tinawagan ko na si Gladys. Siya nga yung ka-roommate ni Jenny. Gladys, sino yung nandito sa bahay nila? Oo, wala namang nagbubukas. Nahanap na nga natin yung susi ng bahay nila. Nang makapasok na tayo dito sa bahay nila, inayos ko nga muna saglit yung mga gamit ko. At kaya pala hindi sumasagot si Jenny sa tawag natin. Ang sarap ng tulog niya. Sa mga hindi nga nakakaalam dyan, buntis na nga to si Jenny. 5 months na nga. Hindi ko na nga lang muna ginising si Jenny. Nagmamadali nga tayo kanina na makarating dito. May obligasyon pa nga tayo ngayon. Gagawa pa nga tayo ng transpo ng mga nurses. Buti na nga lang maaga nag-send ng schedule si Sir James ng mga nurses ngayon. Kaya pagkadating natin dito sa bahay nila Jenny, trinabaho ko agad yung transpo ng mga nurses para bukas. Yung paggawa nga natin ng transpo ng mga nurses dito sa company natin, inaabot nga tayo ng 1 oras. Dahil doon sa Western Region, ang lalayo nga ng bahay ng mga patient namin. At dito lang naman tayo natatagalan sa paggawa ng transpo ng mga nurses dahil nga kailangan natin ilagay yung oras at tansyahin kung anong oras makakarating yung mga nurse doon sa bahay ng patient. Doon nga sa Western Region, may mga patient nga tayo sa Ruwais, Merfa, Liwa, Gayati at saka sa Madinat Zayed. Inaayos nga natin ng mabuti yung pick up ng mga nurse at saka drop doon sa bahay ng mga patient. Kailangan nga natin ilagay yung tamang oras ng pick up time at saka drop para malaman din ng mga drivers kung anong oras nila ipipick up yung mga staff doon sa accommodation or doon sa bahay ng patient. Kaya dito talaga tayo natatagalan sa paggawa ng transpo. Pakiramdam ko nga, dito nga lalo lumapad yung noo ko sa paggawa ng transpo araw-araw. Pero thanks God pa rin, kahit mahirap, nagagawa ko siya ng maayos. At gusto ko rin magpasalamat sa mga staff doon sa Western Region kasi kahit papaano marunong silang umintindi, lalong-lalo na sa mga kabayan natin doon. Habang gumagawa nga tayo ng transpo ng mga nurses, naabutan nga tayo dito nila Jenny. Ito nga si Jenny, siya nga yung hindi nagbukas sa atin kanina dahil nga ang sarap ng tulog niya. Kasama nga natin ngayon dito si Carl, siya nga yung asawa ni Jenny. Ang sipag-sipag nga nito ni Carl. Partida, kakauwi lang niyan galing trabaho.
Pagkatapos nga natin gumawa ng transpo, nanghiram nga ako dito sa kanila ng karayom at saka sinulid. Tatahiin nga natin yung pantalon natin ngayon dahil nga sira na to. Ito nga yung gagamitin natin mamaya. Magsisimba nga muna kami dito sa Al-Ain. Parang napahaba na ata yung vlog na to. Pag umabot ka nga pala sa vlog na to, baka pwedeng pa-follow naman. Pa-share na rin. Doon nga pala sa mga kabayan natin na walang sawang sumusuporta sa mga vlog natin. Maraming salamat nga sa inyo. Nasa 61k followers na nga tayo ngayon. Kaya sobra talaga ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Huwag sana kayong magsawang suportahan si Madiscarding Rom sa mga vlog niya.